Hello po, isang magandang araw po sa ating lahat and kumusta po kayo? Ako po si Ate Mel and sa ngayon po nasa Libra na po tayo, no? Yung mga tao na ipinanganak mula September 23 hanggang October 23 para po sa inyo ang tawas na to. And sa lahat po ng mga nandito po ngayon, no? Please po be aware na gawin po natin consciously yung tinatawag kong inhale, exhale habang iniisip po natin ang araw. And while magdadasal po tayo, no? And kumbaga sa akin, wag lang po tayong makikinig, kundi makikipag-operate po tayo by thinking, by imagining na nandito po kayo talaga sa aking harapan and gawin po ninyo yung sinasabi ko po na inhale, exhale para magkakaroon po ng oxygen po ang ating brain para po itong ating isipan is magkakaroon po siya ng link dito po sa ating crown chakra po, no? Ito yung napakahalaga po ng part po ng ating energy kasi dito po is yung magbubukas po yung ating isipan, parang magkakaroon po tayo ng mga blessing, magkakaroon po tayo ng we know wisdom, no, para kung may problema man po tayo, madali lang po nating mai-solve. So let's begin, no? So sa lahat po ng Libra, Ego Te Baptizo et Sanutam, Hum in nomine Patris et Filii Spiritus Sancto, Amen. Sanutus Exeloi, Dios salvami, Amen. Amito ako, Christatim Hesum Christi Pater salvami. Ginoong Hesu Kristo, Pater Christi Benedictum, magmaya kahari, aurinam sanitam nob erim omnistiva, kalan onamo paternum Dium Christum solimi, Christatim Christum, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. And sa lahat po ng mga nandito po ngayon, welcome po, no? So let us begin. Libra, September 23. So hello guys, kumusta kayo after Semana Santa? Kumusta po ang lahat po ng Libra ngayon, no? And alam kong marami nakasubaybay po sa atin, no? Shout out po sa inyo, lalo na po kay Madam, galing po ng San Carlos, Pangasinan. Lagi po yan nagsha-shout out po sa atin. Sa lahat po din po ng mga tao na nasa ibang bansa, no? And kung hindi po ninyo ako makausap, no, please po dito na lang po sa makinig na lang po kayo ng ating tawas. Minsan kasi talaga pong sobrang hectic po ng schedule, and please be aware, pag kukuha kayo ng gamit, dapat po makausap ninyo ako. Hindi po ako nagre-release ng gamit nang hindi po ninyo ako nakakausap. Hindi po ako yun. Alright, Libra, September 23, October 23. Okay, September. Ooh. Ang galing kasi masaya ngayon ang Libra. Kasama niya ang mahal niya sa buhay, parang gano'n, nagsama-sama sila, may party, then umuwi, may dumating, may umuwi, papuntang ibang bansa, papunta dito sa within the Philippines lang po, no, pero merong nagkaroon po kayo ng parang nagkaroon po sila ng sama-sama or nagkasama-sama po silang family, no. And sa ngayon, yes, umuwi, pagkatapos yan, babalik na naman sa work. Kuminsan may mga problema po sa bahay, mga bata, pasaway. Siguro ito, umuwi ito, kaso lang talaga pong nakita niya kung anong ginagawa ng mga bata, instead po na nag-aaral, puro na lang cellphone. And kuminsan sa sakit naman po, Libra, parang nakakaramdam ka po ng pananakit po ng dito sa sikmura. Dahil nga po ito sa galit mo na sa mga bata, pasaway. And ito kasing mga bata ngayon, talaga pong grabe po na nalulung po sila sa cellphone, And sa ngayon, pauwi po ikaw, parang sa pamilya nyo, parang sabihin po natin, may nakita po akong sinasabi kong problema dito, parang tumataas lang po yung acid nyo na kuminsan masakit po yung lower back, paa, no, dahil nga po sa pagtaas po ng blood uric acid. Kapag kasi stress tayo, tumataas yung uric acid natin. And then, ang susunod niyan, tataas na naman po yung dugo natin. Then, pag nagrabe na po talaga sa sobrang pag-iisip, nandiyan tatamaan na po yung kidney po natin, tatamaan na po yung puso, kaya please, huwag ninyong hahayaan po na gugupuin po kayo ng problema, gugupiin kayo ng kung ano pong nagagalit po kayo. And, bigyan ninyo po ng yung iba kasi guys, kasi may mga pasyente nga po ako, may pamilya po sila. Talaga pong grabe po yung bibig, walang tigil. And
nighttime talaga pong grabe. Sila din po ganun. Kaya po sila lagi pong nagkakasakit kasi nga po yung galit ba, yung lagi na lang pong nag-focus doon sa negative, lagi na lang po nag-focus sa kawalan, no? Kaya po nauwi po sa hindi maganda yung kanilang healthy. Pero sa ngayon, Libra, okay ka lang po, stress ka lang po talaga sa pamilya, no? Dahil nga po, yung tinatawag ko sa inyo na kuminsan may mga bata, sabi ko nga kako pasaway, so kuminsan sumasakit o ulo nyo, and yung parang hindi na maganda din po yung tinatawag po natin na yung UTI mo ba, parang pabalik-balik na lang po, no? Pero so far po you're okay, healthy ka po, no? May wino-workout ka po. Baka kako po ito guys is galing po kayo sa ibang bansa, no? Na nauwi po kayo, nagbakasyon po kayo, and ngayon babalik na naman kayo actually, and pag bumabalik kayo ulit, parang ang hirap, no? Mabigat po sa atin, no? Alam nyo guys, no, isa din po akong OFW. So, dati po talaga, kaya nga ayaw kong umuwi. Kasi pag uuwi ako, ang hirap umalis ulit, no? Lalo na po pag iiwanan mo yung pamilya nyo. And sa ating mga Filipino family is, ito po ang pinaka, para sa akin is like, ang mga Filipino kasi masyadong mapagmahal po sa ating pamilya, lalo na po sa ating mga ina. And dito, parang naramdaman ko na umuwi nga po kayo, whether you are from overseas or not. Pag uwi niyo, parang stress po dinatnan nyo kasi nga po yung mga bata, no, magugulo, hindi na sila yung katulad po na dati. And ngayon, gusto mo ulit lumipat or gusto mo talagang pag-alis mo, aalis ka na lang ulit kaysa mangungonsumisyon ka, no. Ang advice ko lang po dito kasi sa atin na nasa ibang bansa, no, huwag ninyo kasing bayaran ng pera yung pagkukulang nyo. Ang gagawin po ninyo, isipin po ninyo kung bakit kayo pumunta dyan. So, dapat sapat lang po ang ibibigyan ninyo sa mga bata, and huwag po ninyo pa sobra-sobrahan. And ang pumunta kayo dyan para kumita, hindi kayo pumunta dyan para magstay. So, dapat po within 2 years, 3 years po, o 4 years, 5 years po na contract, dapat po may naipon na kayo. Kung wala po talaga, din umuwi kayo. Kasi kasi sa akin, hindi mababayaran ng pera yung mga iniwan po natin mahal sa buhay. And lalo na po pag hindi po sila lumaki sa atin. Alam ko naman po na mas gustuhin po natin magtatrabaho kaysa po may stress po sa bahay. And then nandyan na po yung mama natin, yung lolo natin, yung mga magulang po natin na, you know, like, alam ko yan na kuminsan talaga mas gustuhin ko nga po yung mag-stay doon kaysa nga problema. Hindi po ako doon sa inyo. Hindi ako yung sabihin po natin na hindi ko alam ang sinasabi ko, no. I know kasi isa din po ako, sabi ko nga, isa din po akong OFW. Ako po yung naghahanap buhay sa bahay, no, kahit hanggang ngayon. Pero noon kasi meron din akong mentality na I need to strengthen my roots, no. Kasi sa ibang bansa kasi wala kang roots diyan. Maliban na lang kung makukuha mo yung mga anak mo. Ang pinaka-roots pa rin natin dito is where you come from and kung saan po yung pamilya nyo. Doon po, ito po yung roots nyo. Dapat ito po yung i-grow nyo. Anyway, tatalakayin po natin yan soon pagdating po sa pera. Kasi po dito sa lahat po ng Libra ngayon, ito po yung nangyari sa inyo. Umuwi kayo, umalis, alis din agad. Kasi nga po, dahil nga po sa problema po sa pamilya, hindi nyo kaya. Yung pag nagtatantrums yung mga anak nyo, hindi nyo kaya. Alright? And nandyan na po yung delay, alis kayo, meron na po kayong rashes, meron po kayong pero hindi naman siya ganun ka grabe. Yung parang umasim lang yung sikmura ninyo dahil sa nakikita ninyong tantrum sa mga anak nyo. Hindi naman siguro lahat ng Libra ganun, Pero ito po, no, parang in general po, kung ano man po yung problema nyo, alam ko parang naninikip po yung nyo, yung nangangasim po yung sikmura, sakit po yung ulo nyo dahil nga po sa sa problema, kahit ano pa man po yan. Pero regarding po talaga ito sa mga bata. Siguro most viewers ko kasi is nanay tulad ko, no. So, yun. Libra. Tingnan natin ulit guys, no? Hindi naman ganon. So, may nakita lang po ako guys dito na may problema ho kayo sa lupa. Pero, more on, marami kang kate-kate, lalo na po sa paa. Dito po sa may legs mo, nangangati po yan.
meron pong sabihin po natin na ikaw po kasi is like the ace of stone, parang ikaw po kasi yung naghahanap buhay, ikaw po yung, eto lumalabas talaga na kung sakasakaling hindi ko isasali yung ibang tao. As I think you are a breadwinner for the family, so kaso lang po pagod na po yung mga katawan mo, masakit na po, and kung minsan pwede din po na parang ginagawan mo po ng paraan. Pasensya na po sa ating mga narinig niyo, no? Okay, dito nagkaroon po kayo ng rashes po sa paa, pero hindi naman siya ganon. And minsan po itong rashes na sinasabi ko, parang sinasabayan po siya ng pagtaas po ng blood uric acid at saka sugar. Pero hindi ka pa naman po talaga diabetic. Ang gusto ko lang pong para sa iyo, be aware ka po sa mga kinakain mo, no? Bawasan mo po talaga yung sobrang pag-iisip mo sa pamilya mo. And then siguro nga, no, dahil nga po sa pagtaas po ng uric acid mo, yung paa mo talaga pong nakita ko sa inyong libra, may problema po talaga kayo sa paa. Dala po ito ng problema mo sa kidney, sa sugar, at saka po sa may mga rashes ka na po. Pag nakapansin po kasi kayo ng parang nangangati kayo, no? And hindi naman sa lahat ng pagkakataon talagang kailangan nyo ng panangga, no? Pwede kayong kumuha sa akin nung bark po ba na kasi tumataas kasi uric mo at saka sugar mo. Pwede kang kumuha noon, tapos sabayan mo po siya ng pampaligo para po maalis po itong mga negative energy po sa katawan mo. And hindi naman siya ganun etong kagrabe, pero may nakita po akong problema noon. Just in case po, no, bawasan mo yung pag-intake po ng mga maalat at saka matatamis. Kasi tumataas talaga sugar mo, baby girl. O sino man po sa inyo dyan nakikinig, either way you man or babae ka man o lalaki, no, parang ang problema mo talaga is dito sa kabilang kidney mo. Kaya po, minsan po talagang etong lower back bang masakit po talaga siya hanggang sa paa, no. And nandyan na rin po yung nangangati ka po, no. And so minsan eto nga guys, no, bumabalik pa rin kahit anong gawin ko. Bumabalik pa rin yung parang disappointed ka sa mga anak mo. Don't, no. And yun ang sinasabi ko nga sa inyo guys, no, na actually hindi kahit kailan hindi natin pwedeng palitan ng pera yung nangyayari po sa mga anak po natin, no. And kahit malayo man kayo, sasabihin natin wala kang choice, kailangan mo talagang gawin to, then hindi naman kasi kailangan po na talaga po may stress ka at parang nadidisappoint ka sa mga mo. Kasi kahit sabihin mo man o hindi, alam yan ng mga bata na parang hindi ka na po masaya sa kanila, and lalo po silang magre-rebelde. And meron po akong gagawin din sigurong ritual para po sa family, siguro nga later. So ayaw ko lang po mangako. Sa alam ko nararamdaman ninyo Libra, para po talaga po ang mga bata mo, yung sumasagot-sagot na sa'yo, no? Parang nabigla ka po doon. And nakita ko din dito na parang ang pamilya mo, tas kahit malayo ka, sila po yung pag-iisip mo. Tapos yung mga anak mo, pag-uwi mo parang parang nasagot lang sa'yo. Masakit yun. Kaya kuminsan po tumatalikod ka na lang po. And galit ka po, tumatalikod ka na lang. And kuminsan mo sila, no, na pagsabihan mo sila ng hindi maganda, no, dahil nga po doon sa respond na nakikita ko para sa iyo, no. Pero alam ko po talagang ikaw po yung nagsisikap po para sa pamilya mo. And eto guys, no, let's say yes, galing ka po pag uwi mo, alis na kaagad kasi nga po parang hindi mo kaya stress. The same thing, no, stress ito sa pamilya. Okay, sa mga bata mo na parang hindi na po sila katulad nung dati, no. Hindi na sila malambing sa'yo, no. Parang kumbaga sa akin, pag nakasagot po sila, grabe. So eto guys, my heart is bleeding, no. Kasi nga nangyari talaga yan sa akin na parang ang anak ko, no, kung makapagsalita sa akin, no, masakit po, no, kung ano-anong binibintang, no, dahil nga po sa sakit na nararamdaman nila. Actually, you know guys, no, kung ang mga anak po kasi natin, pag iniiwan po natin yan, masakit po sa kanila yun. As in, masakit po sa kanila. Lalo na po kapag talaga pong naaasa sila sa'yo. Masakit po yun sa kanila. And then, dahil po doon, nasaktan sila. Kaya po, dinadaan po nila doon sa pagsagot-sagot.
Na halimbawa nga, ganito ka nga, ganyan, ganyan, no? So, dinadaan, yung sama ng loob nila na naiipon dyan, dinadaan nila yun sa patalibagbag po na sagot. And, di mo sila mabiblame kasi nga po, kasi ang isip po natin na bilang nanay, parang sinasabi mo lagi, nagsasakripisyo ako para sa'yo, and malayo ako, nagtatrabaho, ganito, ganyan. So, hindi, iyon talaga ang ibabalik mo sa kanila. And eto po yung laging iniisip mo, na ikaw po ang naghahanap buhay, ganito nga, ganyan, tapos ito pa yung dadatan mo, parang gano'n, no? So, counter pa, wala pong mananalo sa inyo doon. Kasi kahit sabihin po natin na ganun po yung anak mo, hindi mo kasi naiintindihan din po yung nararamdaman niya. And then, ikaw din po, anak, hindi mo rin naiintindihan yung ginagawa ng nanay mo. So, hindi siya makikita both side, nagkakaroon po kayo ng tampuhan na wala naman po siya sa it's just like hindi kayo bawat isa mayroong kinikimkim po ng sama ng loob. And dahil po yan sa tinatawag po nating pera na kailangan mong umalis po ng bansa para po may tataguyod sila. Actually, sometimes is not the answer, no? Sometimes is not the answer. So, sa inyo guys, no, na nandidiyan, maraming salamat po, no. Siguro magbigay nga po ako ng ritual po para sa mga anak, kahit malayo po kayo, na mapapasunod niyo pa rin po sila, yung parang mararamdaman pa rin nila yung pagmamahal, no. Alright guys, maraming salamat po sa inyo, and let's close by prayer, no, by praying. Okay, sa lahat po ng Libra. Cruz salva Cristo, Diom Jesus Dominum, Alleluia, Alleluia. Con pardon dicom, no? Patawarin po tayo sa lahat po ng ating pagkukulang, lahat po ng ating masamang kaisipan. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyong gabay. Nawa po is lagi po kayong nandito sa akin. Tunawin po ang lahat po ng masasamang intention po ng bawat isa. And bigyan mo po kami ng pagkakataon pong makilala kang tunay. Amen. Diyos Jesus Trinidad, Papa Jesus sa tarta. Alright, so maraming salamat po sa inyo, no, and welcome po. See you again next time po. Bye.